So, paano nga ba natin mape-prevent ang SQL injections? So, first, alamin muna natin kung bakit ba nagkakaroon ng SQL injection vulnerability. So, ngayon, puntahan muna natin to. Meron tayong table na user and then meron din tayong table na product. So, meron lang ako ditong dalawang endpoint na ni-ready, which is yung the first endpoint is just creating yung dummy users natin. And then, the second endpoint is yung very common na ni-implement ng karamihan, especially yung mga bago, no? Na ang ginagawa nila is, meron silang base query, di ba? Yung select asterisk from user, and then meron kang search, meron ka lang query parameter, no? Na Q, sabihin natin, yan yung query. And then, if merong query, mag-a-append tayo ng where, first name, I like, tapos lalagyan natin yan ng ganito, di ba? Yan, ganyan yung ginagawa niyan. Or last name, I like, ba? Ganyan yung madalas, no? Pero yung ganitong klaseng approach, mga boss, is prone to sa SQL injection. The reason is, kasi string siya. So, hindi siya sanitized, no? So, kaya pag ang mangyayari, magkukall tayo ng SQL raw, no? So, kahit anong SQL yung ginagamit nyo, basta nagkukall kayo ng literal string lang, and then hindi yan nasa-sanitize or hindi yan napaparameterize, vulnerable kayo sa SQL injection. So, ano nga ba yun, SQL injection? So, ngayon, tignan muna natin kung gumagana yan, mga boss. Save ko yan. And then, punta tayo sa HTTP call, no? So, ito yung search natin, no? Pagka wala tayong binato na query, no? Sabihin natin, wala, no? Wala tayong binato. Yan, pagka nag-set out, run muna natin, pnpm dev, di ba? Okay. So, close ko muna. And then, try nating i-run. Alright, so meron tayong ilang users already dito. May sabihin natin 10 ata yan. Okay, may 10 users tayo. Ngayon, magsa-search tayo. Sabihin ko sa search ko si Colin. Or sabihin natin si Carly na lang. Okay. Mag-search ako. Okay. Ipakita mo lang sa akin yung user na Carly. So, magpapakita si Carly. So, parang, imagine niyo parang, okay naman siya, boss Ruda. Wala naman nangyayari. Okay siya. Ganyan, di ba? So, ang problem niya mga boss, puntahan natin to. Magko-console tayo ng no? Hindi ko na i-console dyan. Gawa na lang ako siguro ng data dito. Data, i-object ko na lang. Tapos dito natin yan yung SQL query. Titignan natin ngayon yung SQL query. So, meron tayong query raw and then execute. Yan. So, titignan natin yung compiled. Okay? So, save natin and gusto ko yung compiled query lang. Sige, okay lang yung compiled lang. So, ngayon, ang gagawin ko is, i-run ulit natin. Punta tayo HTTP. I-run ulit natin yan. Yan. So, makikita nyo, may nakukuha pa rin tayong data na isa. Pero, ito yung nagiging SQL query natin. So, meron tayong SQL na SQL asterisk from and so on and so on. So, di ba, yan yung na-generate natin. Okay, na query. So, anong problema niyan, Boss Rod? Ang problema niyan, mga boss, since string to, ang problema niyan, pagka nilagyan mo ngayon niya ng tinatawag na pang SQL injection attack na. So, ano yon? So, ang gagawin niyo lang, since nakita na natin, di ba, parang ang ginagawa lang dito is colon, tapos yung string, tapos yan na, ganun lang ginagawa, di ba? So, string na to. Ang gagawin lang natin dito, imimimic lang natin yan. Okay? I mean, itatry natin i-close yung query. So, paano natin close? Una, close. And then, lalagay tayo ng or, tapos, lalagay natin is 1:1. So, para masabi natin na, okay, ito yung okay itong ano na to, okay itong query na to. So, ganun yung idea. So, ang gagawin ko dito, para di marami, ito query ko lang. Okay. Or actually, SQL lang. Ayan. So, isa-send ko ngayon, makikita natin dito mga boss, may nakukuha pa rin akong data, which is lahat ng data. Okay? Kahit ganito yung query ko, may nakukuha akong lahat ng data. Bakit, Boss Rod? Anong nangyari? Ang nangyari dyan, mga boss, since string yung ginagawa nyo, ang nangyari is, nag-select ako ng user, di ba? I like. Di ba? So, ngayon, instead na magpapasa ako ng ng simple lang, di ba? Ang ginawa ko, nagpasa ako ng single quote. So, napunta yan dito. And then, nag-or ako. So, makikita nyo, anong nangyari na, or, tapos, one, tapos, or. So, parang naging legit yung query. And then, kaya nakuha natin yung lahat ng data. Kasi nga, lahat na ng natin, command natin dito is or. Okay? Kasi nga, dahil dito sa part na to, kaya nakuha natin data. So, ano yung nakakatakot dito, mga boss?
Ang nakakatakot dyan mga boss, pagka nadagdagan pa to. So for example, no, gagawin ko is i-end ko siya ng string, tapos i-end ko siya. I mean, i-end ko ng semicolon. And then ngayon, after that mga boss, pwede na ako ngayon maglagay ng mga other query rito. So let's say, gusto ko select asterisk from products, di ba? So pwede ko nang gawin yan, and then sa pinakadulong part, mga boss, maglalagay lang ako ng dash. Para yung second comment, yung second query, maging comment na lang siya. Okay? So ngayon, tignan natin anong nangyayari dyan, mga boss. So, isa-send ko yan. So, nakikita nyo, wala akong nakikitang data. Kasi wala pong laman yung product eh. Pero pagka nagkalaman yung product, makukuha natin yung laman ng product niyan. Okay? So, yun yung pinaka-problem. Ang problem pa also, okay lang kung select yung ginawa. Paano kung delete? Diba? Sabihin natin, i-delete ko. Delete from user. Si users ang i-delete ko. Lahat ng users. Okay? So, sa save ko yan. So, makikita nyo dito yung query, oh. Diba? Ito yung parang generated query kanina. So, nag-string lang. And then, etong part na to, diba, inend natin, nag-select tayo ng products. Tapos, kinoment out natin yung mga kasunod. Okay, wala na to. Okay? So, ngayon, dito sa part na to, paano kung delete yung ginawa ko? Pagka dinelete ko yan, wala na. Wala na akong users. Okay? Deleted na. So, tingnan natin kung na-delete ba talaga yung user. Okay? Tingnan muna natin yung query. Okay? Anong nangyari? Select query, di ba? Tapos, ito yung first query, goods. Tapos, ito yung second query, goods. Nag-delete tayo. And then, kinoment out lang natin to para hindi mag-error. Di ba? So, ganun nangyayari yung sa SQL injection attack. So, ngayon, pagka nag-select ako ng user ko, wala na akong user. Deleted na lahat. Yan, o. Deleted na lahat ng user. Kasi nga, na-atake na tayo ng SQL injection. Yun yung problem sa SQL injection pagka vulnerable kayo. Okay? Pwedeng magbato yung attacker ng kahit anong query. Paano natin siya i-prevent, no? Para i-prevent natin siya, mga boss, is kailangan nyo tong gawing parameterize. Yun lang yung way. The only way to solve your SQL injection vulnerability is to make sure na lahat ng queries mo is nakaparameterize. Okay? Or naka-prepared statement. No? Pagka MySQL yung gamit nyo, madalas yan, puro question mark yan. And then nagbabato kayo ng parang dito nyo ipapasa yung queue. Okay? So parang ganyan yung idea nyo. Pagka nasa ibang iba yung ginagamit nyo. Pagka naman Postgre kayo, madalas niyan is $sign yan. $1, $2. Dito nyo ipapasa rin yung query. May parang array. Pero since naka-Keysly yung gamit ko, no, ang pwede nyong isang gawin kung naka-raw query kayo or naka-query kayong ganyan, pwede nyong gawin is query, const query. Pagka merong queue, may mga mas maganda pang approach dito. Pero, ganito gagawin natin. Okay. So, SQL lang gagawin natin, mga boss. Ayan, ganyan lang. SQL lang gagawin natin. So, parang pagka nagkaroon ng query, yung query natin, ang nangyayari, ngayon, ang pinagkaiba niya, kanina naka-row, di ba? Kasi pagka row talaga siya. String talaga siya. Pero sa Keysly kasi, pagka gumawa kayo ng ganito, meaning lahat ng ipapasa yung variable dito is magiging parameter. Okay? Lahat ng mga dynamic values magiging parameter. So, in this case, no, ang gagawin lang natin is magkakaroon tayo ng query with wildcards. Ito, string siya. Okay? And then ngayon, ang gagawin natin is papasa lang natin yan dito as parameters. Or sa query. Okay? Baba natin para nakikita natin. Okay, yan yung query. Okay? And then ngayon, dito sa part na to, irarun na natin yung query. So, ganyan lang siya kadali, no? So, meron ka dito query. So, ngayon, baka mangamba kayo, boss, root string pa rin naman yan eh. Okay lang yan. Kasi the thing with Keysly, no? Lahat ng ipapasa mo, like what I said kanina, lahat ng ipapasa mo dito is magiging parameterized. So, kahit maglagay ka ng mga delete from dyan or kung ano-ano pang SQL command, magiging parameterized yan. So, hindi pa rin yan mag-work. Okay? Try natin ngayon. Okay. So, punta tayo dito sa my send. Okay. So, nag-send tayo ng request. So, meron na tayo ulit mga data sa user. Yan. No? Kuha ulit natin mga data sa user. Di ba? Tapos, ito yung queue. So, pagka magpapasa tayo ng queue, sabihin natin, hanapin natin si Amparo. Okay. Pagka inanap natin si Amparo, sinend ko yan, makikita ko pa rin si Amparo. Okay.
amparo, tapos makikita nyo, select asterisk, and then yan na yung ano natin, query. Makikita nyo sa part na to, naging $sign na, di ba? So, meaning, gawin natin yung kanina, di ba? Yung or 1:1. Yan. Dapat makuha natin lahat ng data, di ba? Pagka ganyan. Pagka sinend ko yan, wala kang makikitang data. Kasi nga, mga boss, nakita nyo, naging parameter na yan. So, kung papalawakin pa natin yung ano na to, yung response na yan. Yan, makikita nyo dito, di ba? May query. So, sa query na part na to, mga boss, may SQL. Yan, makikita nyo yung first parameter, ito na yon yung or. Second parameter, or. So, kahit anong iba to yung mga SQL command, is hindi na kayo may SQL injection. So, ngayon, ano yung pinaka ano natin? Ano yung pinaka whole point na tong SQL injection? The whole idea ng SQL injection, kaya kayo nagiging vulnerable, is literal string lang lahat talaga yung mga query nyo. No? So, hindi nyo nasasanitize yung inputs. Okay? And then, second, ano naman yung mga ways natin para i-solve it? So, there's only one answer for that. Kailangan nyo gumamit ng prepared statement or kailangan nyo i-parameterize yung mga filters nyo or yung mga kung ano yung gagamitin nyo sa or yung, ano yung mga i-concat nyo dun sa raw queries nyo. And the last one, pwede kayong gumamit nga ng mga ganito, ng mga Keysly or ng mga ORMs or ng mga kung ano-ano pang mga maintained na SQL libraries kasi matik na nila sinasanitize yung ibang mga abstraction na ginawa nila. Okay? Pero like what I did kanina, 'di ba? Meron pa ring raw, okay? So, pero for me, no, di mo talaga kailangan ng raw as much as possible. Di mo need ng raw, okay? Kasi lahat ng way kayang gawin ng parameterize. Okay? So you can still, as you can see, naka-raw pa rin ako dito, no? Pwede ko tong gawin parang SQL builder na tipong ganito, no? Pwede kong gawin yan na select na db client. Pwede ko pa rin gawin yan na db client dot select, diba? Pwede kong gawin yan. Okay? Walang problema kasi query builder si Keysly, which is I really prepared than the other ORMs. No, pwede ko yan, mag-where ako dito. And then lahat ng ipapasok ko dito mga variables at lahat ng mga dynamic values is already being sanitized. That's the good thing. Okay? So, yeah, I think that's all, no? And I hope after this video, no, alam nyo na at paano nyo mape-prevent yung mga application nyo from SQL injection attack. Alright? Sounds good. Bye-bye.